Ito naman po, next natin si Jerwin Kitaneg ng Kapatid Insider. At ang tanong daw po niya ay para kay Ton and Kid. Yes po. Una po sa lahat, congrats po Sir OG. Mga Ogs, as far as I know po na, ito po yung first ever project nyo with Kapatid Network. Yes po. So, tanong ko kay Tonton, nung in-accept nyo po yung co-host role, no? Sino ba kausap mo na? Ay, ako. Nakaloka. Congrats ka lang. Congratulations na. Tapos binalik niya sa akin, di ba? Natakot siya eh. Natakot nangitim siya. Sa kabla. So, question ko, nung in-accept mo po yung co-host role, no? Did you ever worry about making biggest mistake, no? Na borrowing from your viral biggest beef steak, no? Or did you feel the show was your biggest break po? Biggest break for me kasi nag-guest naman ako sa mga ibang TV shows, sa mga ibang channel. So, nung inalok sa akin yung trabaho, sabi ko, okay, masaya ako kasi first time na dati hindi ka contestant, ngayon, ikaw yung co-host. Kaya maraming salamat kay Papa Ogs tsaka sa mga kapatid natin sa TV5. Biggest mistake, no. Beef steak yun. Question naman para po sa lahat. Kung may isa po kayong chismis na gusto pong i-correct from fans sa inyo pong sarili, no? Ano pong chismis yun? Then, speak that ito. Ano daw? Chismis na gusto mo Ano raw yung about yourself. chismis tungkol sa'yo na gusto mo i-correct? Siguro yung nakatira ako sa Jensen. Ayun eh, kasi parang, ewan ko si nandito ba yung gano'n, na parang, nung pandemic daw, nasa Jensen ako nakatira. Kaya nasa Cavite naman ako eh. Kasi basta alam lang nila kasi nag-aaral ako sa Jensen. Pero hindi ako nakatira doon online. Yun lang siguro para sa akin. Grabe. At iniyak mo ba yun? Ba't ikaw bigla nagtanong siya na? Ayun lang yung sa akin, Dinibdib mo ba? Tapos na nga. Nagkaroon ka ba ng mental health issue? Hindi, kukorek ko lang, nasa Dasma lang ako, nasa Cavite lang. Okay, ikaw naman. Ako naman yung sabi nila babae daw ako, hindi po. Hindi po ako babae. Rockstar po ako sa amin. Wala naman ako nababalitaan pa na chismis about mo. Wala din naman. Okay. Kasi yung mga sinasabi nila sa akin yung pang-bubog. Totoo naman yun. Jesus yun. Kaya wala na kayo correct. Yun. Ikaw, te. Naku, Parang ikaw madami. Kaya ready na po kami, naka-roll na po, naka-record. Oo, nakakaloka. Hindi, ang dami-dami namang maling sa akin, interpretasyon, maling impression sa akin. Na hindi, Half Brazilian ka daw. Half, gaga. Hindi. Ikaw sila na buwak. Di ba ako na? Ako na, di ba? Bigyan ako ng moment, Okay, joke. Anyway, hindi marami naman sa akin. Siyempre, may maraming, sa totoo lang, medyo kinakabahan din ako sa show na ito dahil meron din mga artista na hindi rin naman namin ma-place pag nag-showbiz update kami. Yung iba nagtatampo, yung iba nagagalit, ganyan. Wala naman kaming magawa dahil katulad din ng mga reporters na naririto, hindi naman din lahat ng reporters kaibigan ng lahat ng artista, di ba? So, yung misconception sa akin na buti nga tapos na yung patay na yung issue na ampun ko lang yung mga anak ko. Tapos na yun. Oo. Dahil minsan meron akong nabwisit ako one time dahil sa isang supermarket, binati ako. At kasama ko yung isang anak ko at sinabi niya ano yan, pamangkin mo? Hindi ko. Adapted mo? Yung ganun. Sabi ko, pero babae pa naman yun. Parang gusto ko siyang gusto kong i-try sa kanya para magkaroon siya ng... i-try sa kanya na sabihin. Kailangan na try eh.
My God! Na-misinterpret nyo naman. Hindi. Di ba minsan... Naka-Facebook live pala. Hindi, di ba? Anyway, yun, mga ano lang yun, na ako na, iniisip ko na lang, nako, itong mga bashers na ito, pag pinansin ko to, effective sila. Mararamdaman nila na effective sila kasi pinatulan sila. Di ba? Na relevant sila kasi pinatulan sila. So, hindi ko sila, I will not give them oxygen to breathe. Ika. So, bahala sila kung anong isipin nila sa akin. At maganda rin na may-maintain ka ng bashers para, alam mo yun, may naapektuhan ka rin ibang tao sa presensya mo. Anyway, ayun, marami namang misconception sa akin. Hayaan ko na lang sila. Ano na, kuya? Okay na? Ano na? Thank you po. Thank you so much for your question. Thank you rin naman sa mga share mo. And of course, we do have Tita Erlinda Rapadas ng Bulgar. Tita, Congrats sa inyo. Ay, maraming salamat sa regalo mo, Tita Erlinda. Ang tanong ko lang sa inyong apat, ano ang pinaka-sikreto para makuha nyo yung mga viewers, yung may present nyo sa show? Anong sikreto? Anong magiging element niyan? Okay, so hindi pa ho namin, hanggang ngayon kahit sikreto, hindi namin siya maisikreto dahil hindi pa namin alam kung paano kami tatanggapin ng mga televiewers dahil bago kami dito sa TV5, bago na rin po ang landscape ng panonood ng television, ang kanilang viewing habit, nag-iiba. So hindi namin alam kung paano namin sila ma-engage, ma-encourage na manood sa amin. So gagawin lang po namin yung best namin together with the creatives at sa support na ng Kapatid Network para mabigay namin yung best namin sa mga manonood. So ngayon wala pa kaming maano na sikreto eh. So nananatiling sikreto yan. Kaya so muna ha. Okay. Kaya Tita Jex naman, sabi mo nga kanina, naging manager ka ng comedy bar and then during the pandemic, nag-vlogs ka. So ngayon may bago kang career. Paano yan? Anong atake mo sa bagong journey mo bilang isang TV personality ngayon? Sa akin po, wala naman po. Kasi parang wala rin pagkakaiba sa vlog. Ang pagkakaiba lang po nito, medyo mababawasan lang yung mga dapat mong sabihin, tsaka yung mga biruan nyo. Sa comedy bar kasi kahit ano, kaya sa vlog kahit ano pwede nyong sabihin. Pero dito sa TV, yun lang po. Yun lang siguro yung mababawasan yung mga joke na mga kaharutan. Kaharutan. Pero syempre yung goal ni Jex talaga, gusto niya talagang makaipon kasi magpapa-sex change po siya. Wala! ikaw confirm mo pa po ba yun? Tita Jen? Ayan, sinabi mo sa next ano nga yun. Yun na yung ulit. Sa next season yun eh. Next phase, di ba na pala, no? Di ba nagawa mo na yun? Ano? Yung? Alin? Nagpapalit na talaga siya, kaya lang. Oo, nagpapalit na ako, kaya lang may naiiwang ugat. Hindi ko alam, bumabalik pala. So dapat pala Online, buti na online to. Buti na lang dapat pala tinatanggal pati ugat. Totally. Andyan po siya ulit. Kay Kid Yang Bao naman. Kid, ano bang Gen Z ka nga, sikreto yan. Ano yun? Yung anong sikreto mo para, yung edge mo para makakuha ka ng mga scoop over the others na, yung show scoop. Lalaki ka kasi, di ba? Paano ka makakakuha? Anong sikreto? Anong bentahe? Para makakuha ka ng mga latest chismis, yung mga scoop, yung mga sikreto ng mga celebrities. Siguro po, magbibase na lang din ako sa mga kasama ko kasi once na may alam ako, kasi may GC po kami. So, every night, ang gagawin namin, magbabatuhan kami, mag-search kami kanya-kanya kung ano yung pinakamainit at mga trending na pwedeng itanong sa show. So, ayun po ang ginagawa namin ngayon. So, may kanya-kanya po kami opinion. Pwede po kami magbigay ng topic sa show or question.
na pwede namin gamitin mismo sa Quizmosa po. Ano raw So, yung edge mag-cheat mo? ka rin sa kanila Oo. nang sasaga Opo, mo. opo. Ano raw edge Thank mo? Edge ko po, siguro, dahil ako po pinakabata eh. Pangalawa po si Tonton, pangatlo si Jex. Si Mama O kasi, ito si Mama O, hindi naman, kasi tamang edad, kumbaga. So, dahil iba po ang ang pagbata po, iba po yung opinion. Katulad sa issue ng magulang at anak. Iba po yung sa amin, iba po yung sa magulang. So, ayun po, medyo nagkakaroon ng konting debate, pero nagkakasundo naman kung anong magandang sabihin. Okay. Thank you and good Thank you luck. po. Sa akin po, wala kayong tanong kasi natanong niyo po sila. Oo, Tita Erlinda, follow-up. Oo nga. Hindi pa joke lang po. Gusto mo daw ba talaga? Hero lang. Hindi. You're more a singer than a stand-up comedian. Opo, kasi po sa comedy bars may roles kami doon. Yung iba po, more on chika sila. Kami po more on singing. Pero kailangan somehow nakakapagpatawa po. So, nag-vlog ka rin. Nag-vlog din po kami. So, anong Ako po. bentahe ng pagiging singer and comedian na nai-post mo ba yun? Nagagawa mo ba? Nagiging beneficial pa yan sa vlog? Very po kasi di ba pag nasa vlog ka, wala kang kausap na tao, different siya sa may mga audience kang kaharap. So yung sa vlogging po parang kailangan na may kasama kang isa para maging katatawanan siya. So, kung bibigyan ka ng chance, saan mo gusto mas sumikat? Maging a singer or a comedian? Ay parehas po, syempre. Kayo po, ano po? Sorry, tita. Fault ko po. Sorry. I love you, tita. Thank you, Tita Erlinda. And of course, kung may gusto po magtanong tungkol sa show pa po, nandito rin po ang ating creator and head writer, si Mrs. Cecile Matutina ng Quizmosa. Nandito lang po siya. Of course. Ayan, kung may gusto po mag-follow up din mamaya. But dito po sa press Q&A natin, that's it. Yan po, si Tita Erlinda po yung nasa magtatanong. Maraming salamat po sa lahat ng kapatid natin sa press na talaga naman, inusisa ang Quizmosa at ang buhay ng ating mga magiging host nito. At syempre, maraming salamat mga Ogs. And of course, Tita Jex, Ton Kid, ano lang po yung mensahe ninyo sa lahat po nanonood sa ating mga kapatid online para sa Quizmosa. Then malapit na pala natulog. Yung message ko sa kanila, i-text ko na lang. Sorry. Nawawala ako sa sabi ko. Anong message nyo? Ayan, isa na naman pong magdadagdag saya pagdating po ng hapon, after po ng Itbulaga, 2:30, ang Quizmosa. Panoorin niyo po. Yes, kasama po yan sa Hapon Champion ng TV5. Makikichismis ka na, may premyo ka pa. Ayan, kid. Ayun, syempre, naging chismoso ka na, uuwi ka na hanggang, pwede ko pa sabihin po yung presyo? Pwede po. Up to 50,000 po pag nanalo kayo, daily po to So, magandang sumali, chismoso ka na, magkakapera ka pa, di ba? Yun lang. Ika nga ng Quizmosa ay pakinabangan na natin ang pagiging chismosa natin. So kung marami kayong alam sa showbiz, ayan, pwede mo kayong sumali dito. At ano naman to, i-open naman namin to sa lahat. Sabi ko nga, from all walks of life, kahit mga bata, pag meron kaming panawagan para sa mga batang contestants, pwede silang sumali dito. Pero syempre, mag-iimbita rin kami ng mga TV personalities, mga taga-showbiz industry para sumali rito at makiisa. At open din ang aming Quizmosa para makatulong din kami sa promo ng mga pelikula na ipalalabas ng mga actors. Audience ba kayo sa studio? May audience po kami ang tawag po namin sa kanila ay mga kapitbahay. So, namimili po kami kung ang tawag namin sa kanila mga kapitbahay or audience nias. I love it. Mga Ogs, pwede niyo po ba gawin yung call sign, yung call sign niyo para po sa mga kapatid nating nanonood ngayon? Ayan, syempre. At simula na nga po sa October 21, ang pinakabago at ang latest game show
sa TV5 at ito po ang game show na talk show pa. Kaya pinag-isa po ito at tinawag po natin itong Quiz Mosa! Yes! Maraming salamat po. Quiz Mosa, October 21, 2:30 p.m. po yan. Pagkatapos ng Eat Bulaga. Bulaga. Mama Ogs, thank you so much. Imbitahan ko lang po kayo dito sa gitna para po yung kumakapanood natin sa press, of course, at online. Makunan po kayo ng maganda mga litrato at mga palighting pa tayo, di ba? Thank you, MJ, ha. Thank you. Alam kong busy din si MJ, pero nabigyan niya ng panahon ito. Maraming salamat, Thank you, MJ. Mama Ogs. It's an honor. Yan na po. Smile. Quiz Mosa. Kailan talaga nila ito salita? Baka marinig. Mas kulada ako dyan. Yan po. Say na po, Mama Ogs. Yes, next. Ayan. Pang official photo. Mosa daw. Hindi mo kayang itaas yung kamay mo. Taas mo yung braso. Ayan. Represent! Maraming salamat po! At Mama Ogs, syempre hindi na to, yung TV5 yung nakatoka rito, pero mabatiin lang daw natin yung mga celebrant natin. Ngayon, October, si Tito Alan Jones at si R.M. Marcelo. Happy birthday!